araw pauwi akong Davao. Tapos nakita ko yung merong mga nakalagay doon na yung cup ko para makita niya nakalbo ako. Ano pala kayo harap sa may problema dito? May patok siguro yung gagawin. Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, at Senator Bato de la Rosa ay na-experience ang mga na-experience nating mga ordinaryong kababayan sa ating mismong paliparan na tila ba hindi pinapansin ang anumang reklamo, dahil sinubukan ni Senator Bato de la Rosa na magtanong patungkol sa ating mga kababayan na madalas nagrereklamo, lalo na yung mga nakansila na biyahe ng eroplano. Kaya lumapit ito sa isang desk officer para sana magtanong at subukang magreklamo. Ngunit imbis na matuwa sa magiging sagot nito at makakuha ng tamang impormasyon patungkol sa mga complaint ng ating mga kababayan, ay hindi ito pinansin at tila ba binastos pa. Hindi man lang tiningnan ang kanyang pagmumukha at patuloy na gumagawa ng kanyang report dito sa kanyang computer. Kaya nga naman idinulog ito ni Senator Bato de la Rosa sa pagdinig sa Department of Transportation at sinabihan na kausapin itong taong ito, pero wag nang sisibakin dahil naawa naman siya, baka ito ay kontraktual. So kaugnay po dyan mga kababayan po natin, pakinggan po natin kung ano ba ang buong nangyari sa kwento ni Senator Bato de la Rosa. This will help the performance of CAB. Sir, meron lang ko i-share sa iyo, sir. First of all, I would like to thank you. Meron na kayo deploy na mga assistance desk sa mga airport. But i-share ko lang yung very sad experience ko. Isang madaling araw, pauwi akong Davao. Tapos nakita ko yung merong mga nakalagay doon na assistance desk sa Terminal 2. Nakita ko doon merong, sabi ko, saan dito yung desk ng CAB? Yung after nung nag-usap tayo dito, yung mga maraming problema sa flights, di ba? Umuwi akong Davao. Saan yung CAB dito? CAB. Sir, yun. So, nilapitan ko. Lapit ko doon, sabi ko, hello, pwede may tatanong? May tatanong lang ako. Yung tao nyo doon, ito, ayaw kong sabihin pangalan dahil baka mamaya tanggalin nyo sa trabaho, kawawa naman yung tao eh. Gusto ko lang ma-improve. Ha? Ganun siya sa kanyang laptop. Sabi ko, pwede magtanong? Ano po yun, sir? Pag may complaint dito sa inyo, saan nyo dadalhin ang complaint? Ayaw talaga kong tingnan eh. So tinanggal ko na yung cap ko para makita niya na kalbo ako. Tinanggal ko yung mask ko para makita niya yung mukha ko ba. Sabi ko, saan nyo dalhin yung complaint pag mayroong complaint dito? Sabi, bakit? May complaint ka ba? Sabi ko, wala akong complaint. Magtatanong lang ako sa proseso ba kung paano nyo ginagawa yung mga complaint dito. Dahil, di ba maraming complaint dito sa mga biyahe, mga flight na na-cancel, mga problema nila sa Cebu Pacific, sa PAL. Wala ka palang problema eh. Anong pangkuha mo dyan? So yung naranasan po ni Senator Bato de la Rosa ay madalas naranasan din ng ilang kababayan po natin na kapag lumalapit po tayo, nagrereklamo po tayo, mayroon po tayong kailangan dito sa mga desk officer, madalas ito yung ating na-encounter. So hindi naman natin nila lahat, pero mga kababayan po natin, lalo na yung kanyang oras ay mukhang madaling araw na. So talagang medyo puyat, medyo antok na yan. So madalas gano'n na yung nagiging approach nga ng ating mga kababayan, na which is mali itong ganitong approach. So dapat dahil nasa trabaho sila, ay gawin pa rin nila ng maayos at i-entertain pa rin itong mga lumalapit na mga kababayan po natin, dahil tayong mga nagta-travel naman, yun naman yung bumabayad ng kanilang sahod, dahil kung malakas ang revenue dyan sa paliparan, syempre nadadagdagan ang kanilang mga sahod. Yun nga lang ang problema, pag nakaupo na sila dyan bilang mga desk officer, mga information officer, tila ba hindi mo na minsan malapitan
lalong-lalo na senador ang lumapit sa kanya, hindi niya man lang tiningnan, mga kababayan po natin. Although sinabi ito ni Senator Bato de la Rosa na wag na itong tanggalin, kausapin lang, pero duda ako mga kababayan po natin, baka si Baki na ito ng pamunuan ng MIA dahil sa inilapit ni Senator Bato de la Rosa. Talaga ako. Ako, na high blood ako, sir. Gusto ko na talaga sapakin talaga sana yung tao mo doon. Pero nagtitimpi lang talaga ako. Sabi ko, ganun pala kayo harap sa tao may problema dito. May problema na nga. Dadagdagan pa yung problema. Ay, hindi kasi meron ka kung ginagagawa ko ng report eh. Ang gulo-gulo mo. Wala ka pala problema eh. Alam mo, sabi ko, tangina tong bata na ito. Sabi ko, i-report ko na lang sa'yo para tanungin mo yung mga tao mo doon. Dahil kung ako, makumbaba akong tao, hindi po ako power tripper. Hindi ako nagpa-power trip. Gusto ko lang makita yung mukha ko. Baka may makilala niya ako at bigyan niya ako ng konting pansin. Ayaw talaga kong pansinin. Ayaw talaga kong kausapin. Kaya sabi ko, this is how you treat people with problems. Dagdagan pa yung problema. Ang gobyerno andito para umalalay sa taong bayan. Hindi para kinasa gobyerno kayo, ang tingin ninyo masyado na kayo mataas, hindi kayo malalapitan. Ano pang purpose mo dito? Sabi nga, tinitingnan niya ako sa mukha eh. Kasi wala kang problema, tapos bakit ka maghanap ng problema? Katok siguro yung gagaw na yun. Katok siguro yung tao mo na yun doon, sir. Kaya sabi ko, i-report ko na lang ito sa'yo. Hindi ko lang kita bigyan ng pangalan at paki-lecture na lang yung mga tao mo doon, yung nagmaman doon sa inyong assistance desk, na please, you treat people fairly at mabait tayo nasa gobyerno tayo eh. We are here to assist our people. Hindi porque nakaupo ka dyan, akala mo kung sino ka na, ang yabang ng tao na yun. Kaya, mamaya bulong ko sa yung pangalan, pero huwag mong tanggalin sa trabaho, ha? Naawa rin ako doon, kaya baka mamaya, kuha lang yun, yung job order lang siguro yun. Or, naintindihan ko rin dahil madaling araw eh. Alas 4 na madaling araw, baka wala pang tulog yun. Naghahabol ang kanyang report, ginugulo ko pa. Kaya siguro ganun ang attitude niya. Pero please, lecture your people para naman hindi masira yung ating gobyerno. So yun po yung pakiusap ni Senator Bato de la Rosa na dapat ay kausapin ang mga tauhan na ayusin ang kanilang approach lalo na sa mga complaint ng ating mga kababayan. So ito ay sinisentralize nga ni Senator Bato de la Rosa na dapat hindi na ito maulit kasi mapapahiya yung pamunuan ng ating paliparan kung ganito mag-entertain ng mga complaint ang ilang desk officer po natin sa ating mga paliparan, lalong-lalo na dito sa NAIA, mga kababayan po natin. So sana ay hindi na maranasan ito ng ilang mga kababayan po natin na minsan ay lumalapit dahil kailangan ng tulong at kailangan na may mag-comport sa kanila dahil sa naranasan nilang pagka-delay ng flight, pag-cancela ng flight, pag-stranded. Pero imbis na mabawi, yung kanilang init ng ulo, ay lalong nadadagdagan pa mga kababayan po natin. It's a real talk nga, ika nga. Dahil sa mga officer po natin na mga buraot at tila ba mataas ang tingin sa kanilang sarili. So hindi naman natin nila lahat, pero mayroon talaga na mga ganitong mga personnel na nandyan sa ating mga paliparan. So sana sa pag-open up ni Senator Bato de la Rosa ay magiging maayos na at hindi na ma-experience muli ng ating mga kababayan ang pambabastos ng ilang airport personnel. So yan po yung ating update. Maraming salamat po.